Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hilan si Daryl sa kanyang pwesto, at bago pa man siya makapag-react, ay nagawa na siyang hilahin ni Daryl papunta sa damuhan. "Hoy, kailangan mong gumising, Jackie," sabi ni Daryl. Wala nang narinig na kahit isang salita si Jackie, matapos makontrol ng matapang na gamot ang kanyang isipan. Hinawakan niya si Daryl at sinimulang punitin ang kanyang mga damit. At pagkatapos ng isang sandali, ay tuluyan na rin itong nagising bago mawalan ng malay, at bumagsak sa tabi ng kinaupuan ni Daryl. Kahit na sa magandang karanasan na nakuha ni Daryl kay Jackie, naging miserable pa rin ang kas ng kanyang sarili, bago makahinga ng maluwag sa kanyang progress. Sinuwerte siya, dahil hindi masyadong naging matindi ang kanyang mga tinamong sugat kaya agad din siyang nakarecover sa mga ito. Dahil kung hindi ay siguradong mapapasok siya sa isang malaking problema. Dito na biglang naramdaman ni Daryl ang isang panganib sa mula sa kanyang likuran. Darby. Tuluyan nang nagising sa mga sandaling ito si Jackie, kaslukuyan itong nakatitig kay Daryl na parang isang python na nakatingin sa kanyang pagkain. Kasalukuyan pa ring namumula ang kanyang mukha sa tindi ng galit at kahihiyan na kanyang nararamdaman. Napatindi ng galit na ipinapakita nito. Sandaling nakaramdam si Daryl ng awkwardness nang dahil sa matalim nitong mga tingin, pero hindi nagtagal ay agad din siyang nakabalik sa dati niyang postura. Naramdaman niya na masyadong nanghihina si Jackie para maging banta para sa kanya. "Hindi ko kasalanan ang nangyari kanina. Siya ang mismong humila sa akin. Bakit ko ba kailangang makaramdam ng awkwardness dito?" isip ni Daryl. "Hayop ka, Daryl Darby," sabi ni Jackie habang napapakagat sa kanyang mga labi at ipinapakita ang nakamamatay niyang mga mata. "Ang lakas ng loob mong sirain ang pagiging inosente ko. Papatayin kitang, hayop ka." Napuno ng kahihiyan at galit ang itsura ni Jackie habang nagsasalita. Mas masahol pa sa kamatayan ang hinanakit na nararamdaman ni Jackie para tanggapin ang pagkuha ni Daryl Darby sa pagkababae ng nag-iisang sect master ng Endless Escawa Mountain, na kilala rin ng lahat bilang Ice Queen. "Jackie." Kalmadong ngumiti si Daryl nang maramdaman nito ang galit ni Jackie bago sumagot ng, "Sinira ko ang pagka-inosente mo. Nagbibiro ka ba? Ikaw itong humila sa akin, ni hindi ko nga pinwersa ang sarili ko sa iyo. Sa bagay, si Jiangju pa rin naman ang naglagay ng gamot sa inumin mo kanina. Dapat lang na siya ang singilin mo kung gusto mo talagang maghiganti." Nagikot-ikot ang mga mata ni Daryl sa katawan ni Jackie habang nagsasalita. "Inaamin ko na isang ang Diyosa si Jackie matapos magkaroon ng katawan at mukhang kagaya nito. Napakasarap talaga sa pakiramdam ng nangyari sa amin kanina. Siguradong hinding-hindi ko ito makakalimutan habang buhay," isip ni Daryl. "Bakit ka?" namula ng husto ang mukha ni Jackie habang pinipilit na humanap ng kanyang isasagot sa mga sinabi ni Daryl. Bumaon ang kanyang mga ngipin sa kanyang ibabang labi na halos makapagpadugo na rito. "Hayop ka, Daryl Darby. Paano mo nagawang tumayo riyan at magsalita na para bang wala kang pakialam sa ginawa mong pagtatak advantage sa akin?" isip ni Jackie. Mas tumindi ng tumindi ang kahihiyan at galit na naramdaman ni Jackie habang iniisip ang tungkol sa pagbibigay niya ng kanyang katawan kay Daryl, at kahit na ano ang kanyang gawin ay hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari. Galit na tumitig ng husto si Jackie kay Daryl na umabot sa punto na kung saan mabilis na bumaba ang temperatura sa kanilang paligid. At pagkatapos ay dito na niya sinabi na, "Sinira mo ang buhay ko, Daryl Darby. Papatayin kita. Mamatay ka na." Puno ng determinasyon nitong isinigaw ang huli niyang mga sinabi. Agad na tumayo si Jackie para atakihin si Daryl. Hindi makapagsalita namang iniling ni Daryl ang kanyang ulo. Alam niyang hindi magiging banta ang pag-atake ni Jackie sa kanya. Kaya humakbang siya sa tabi at inilang ang kanyang sarili sa paparating na palad ni Jackie bago kalmadong sabihin na, "Itigil mo na ang mga kalokohan mo, Jackie. Mas maigi kung si Jiangju ang pagbubuntunan mo ng iyong galit. Isang traidor na ahas ang lalaking iyon. Ano ba ang pumasok sa isip mo para makipag-alyansa sa kanya? Sumuko ka na lang at tumulong sa pagpapabagsak sa kanya. Manahimik ka." Sumigaw ng malakas si Jackie habang sinusubukan muling atakihin si Daryl. Maaari ngang demonyo si Jiangju pero hindi pa rin ito ang lalaking kumuha sa kanyang pagka-inosente,
at nang dahil dito ay naging determinado si Jackie na patayin si Daryl sa kinatatayuan nito ngayon. Nainis ng husto si Daryl sa ipinapakitang frustration ni Jackie. Hindi niya kailanmang inisip na kasalanan niya ang mga nangyari, pero siya pa rin ang lalaking kumuha sa pagka-inosente nito. Kaya magiging walang awa para kay Daryl ang pagganti nito sa mga ginagawang pag-atake ni Jackie habang nasa gitna ng sitwasyong iyon. Gusto mong maging patas tayo, Jackie? Pag-usapan natin ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas, pwede ba? Kinuha mo ang aking 7 treasures exquisite pagoda bago ako iwan sa kuwebang iyon para mamatay. Hindi ba't ito na ang tamang oras para bawin ko ang mga ginawa mo sa akin? Sigaw ni Daryl habang nagpapatuloy sa pagilag kay Jackie. Hindi maaari. Nagalit dito ng husto si Jackie, sinira ng hayop na yon ang buhay ko, pero nagawa pa rin niyang bawin sa akin ang 7 treasures exquisite pagoda. Mas masasama pa ba sa isang ito? Paano ako na nakita ng ganito kakapal na tao sa buong Nine Mainlands? Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa mga sandaling ito. Dito na siya nagsimulang magalit habang sinasabi na, wala ka na nga talaga sa lugar, Jackie. Ikaw ang nagnakaw sa pagoda ko noong una pa lang. Sinubukan mo pa nga akong patayin sa kuwebang iyon. At ngayon ay nagawa mo pa ring magsalita na para bang wala kang ginawang kasalanan sa akin. Ring, ring, ring. Habang nag-uusapan ng dalawa, isang malakas na vibration ng aura ang kanilang naramdaman mula sa hindi kalayuan, sinundan ito ng mabilis na paglapit sa kanila ng 6 na mga tao. Napakunot ang noo ni Daryl nang makita niya ang 6 na mga taong iyon. Nakasuot sila ng pare-parehong mahahabang mga itim na dress na nagkaroon ng kulay pulang mga stripes sa paligid. Makikita ring nakatahi sa kanilang mga dress ang isang logo ng nagliliyab na apoy. Sila ay walang iba kundi ang 6 Tribulation Lords na sina Annihilate, Phantom, Wind, Killer, Lock at Destructor. Natigilan ng isang sandali si Daryl nang maramdaman niya ang lakas ng mga ito. Ang bawat isa sa 6 na ito ay mayroon ng lakas na nasa level ng Martial King, isang level na lang ang kanilang layo sa Heaven Ascension level. Sino ang 6 na ito? Masyado silang malakas. Habang papalapit ang 6, tumitig ang kanilang mga mata kay Daryl. Nagmukhang iniisip ng mga ito ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Daryl. 6 Lord, siya si Daryl, hulihin niyo siya ngayon din. Dito na tumuro si Jackie kay Daryl at sumigaw. Kasabay nito ang mabilis na pag-atras ng imahe ni Jackie. Tama, kilala ni Jackie ang 6 na yon. Ang mga ito ay ang 6 Tribulation Lords ng Saint Fire Palace Sect. Ang Sect Fire Palace ay isang bagong sekta na itinayo ilang taon na ang nakalilipas. Hindi mahilig mangyalam ang mga ito sa usapin ng lipunan, habang dala-dala ang misteryoso nilang mga pagkatao. Walang kahit na sino ang nakakakilala sa kanilang sect master. Maging si Jackie na nagkaroon ng maraming kaalaman sa sektang ito ay walang kahit na anong impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng tumatayong sect master sa Fire Palace Sect. Pero alam niyang ipinapadala ng Saint Fire Palace Sect ang 6 Tribulation Lords sa bawat sandaling gusto nitong mangalap ng kahit na anong balita tungkol sa lipunan. Alam ni Jackie na hinahanap ng Saint Fire Palace Sect si Daryl dahil sa naging atraso nito sa Sect Master ng Saint Fire Palace. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Jackie na sabihin ang tunay na pagkatao ni Daryl noong makita nito ang 6 Tribulation Lords para gamitin bilang pagkakataon para mapatay niya ito. Ano? Nagbago ang itsura ni Daryl nang marinig niya ang ginawang sigaw ni Jackie. Kasabay nito ang pagtitig ng 6 Tribulation Lords kay Daryl. Agad na lumabas ang 6 na naglalakasang vibration ng internal energy mula sa katawan ng mga ito. Pagkatapos ng isang sandali ay mabilis na sumugod ang 6 Tribulation Lords papunta kay Daryl. Buwisit! Hindi na siya nagkaroon ng oras para mag-isip. Agad siyang sumugod para makipaglaban sa 6 Tribulation Lords na humuhuli sa kanya. Hindi na niya kailangan pang alalahanin ang mga ito dahil ang bawat isa sa kanila ay mayroon lang lakas na nasa level 5 ng Martial King level. Pero hindi pa tuluyang nakaka-recover ang kanyang internal energy mula sa ginawang pananambang ni Xiang Ju kanina, kaya agad siyang naharap sa panganib noong atakihin siya ng 6 Tribulation Lords mula sa Saint Fire Palace Sect. Bang! At sa huli ay nagpapanik na dinepensahan ni Daryl ang kanihiyang sarili dito, na nakahanap ang isa sa 6 Tribulation Lords ng pagkakataon para tambangan siya at selyuhan ang kanyang mga akupoint. Ang nakagawa ito ay walang iba kundi si Lord Destructor.
Kung ikukumpara sa kanyang mga kasama na sina Phantom, Wayne, Killer, Lock at Annihilate, si Lord Destructor ang pumapangatlo sa kanilang anim. Hindi na nakapag-react pa rito si Daryl. Agad na hindi nakagalaw ang kanyang katawan sa mga sandaling iyon. Nasusurpresa at nagagalit niyang tiningnan ang Six Tribulations, habang sinasabi na, "Gentlemen, hindi naman natin kilala ang isa't isa. Kaya bakit?" Nanlalamig namang pinutol ni Lord Destructor ang pagsasalita ni Daryl. "Tumigil ka na sa kalokohan mo, oras na para magbayad ka sa Saint Firepalay Sect. Kaya sumunod ka na lang sa amin." Saint Firepalay Sect. Gusto nang maiyak ni Daryl nang marinig niya ito, pero walang kahit na kaunting luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang ang unang beses na narinig ko ang tungkol sa sektang ito. Kailan ko ba sila nagawang banggain? Alam mo ba na matagal ka na naming hinahanap, Daryl? Nanlalamig na sinabi ni Lord Destruction, "Ginawa na ng aming sect master ang lahat para sa tuluyan mong pagkahuli." Habang nagsasalita, itinaas ni Lord Destruction ang kanyang kamay para hampasin si Daryl gamit ang kanyang palad na nakapagpawala sa malay nito. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang makita niya iyon. Magagawa na ring tanggapin ni Daryl ang kapalit ng kanyang mga nagawa. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na iyon, naghanda nang umalis ang nanghihinang si Jackie. "Sandali lang!" Pero agad na hinarang ng Six Tribulation Lords sa mga sandaling ito ang kanyang daraanan. "Sasama ka rin sa amin." Kalmadong sinabi ni Lord Destructor. Nasurpresa at nagalit si Jackie sa kanyang mga narinig. "Magkalaban kami ni Daryl kaya bakit nyo rin ako kailangang hulihin?" Kasalukuyan nang nagagalit si Jackie sa mga sandaling ito. Hindi niya inasahan na hindi lang siya papasalamatan ng mga ito, dahil magagawa pa siyang dukutin ng Six Tribulation Lords matapos niyang ibulgar ang tunay na pagkakakilanlan ni Daryl. Hindi na nagdalawang isip pa si Lord Destructor sa mga walang kwentang sinasabi ni Jackie. Tumingin siya sa mga kasama niyang Lord at nagkakaisang hinuli si Jackie. Hindi naging mas maganda ang sitwasyon ni Jackie sa mga sandaling ito dahil sa loob ng isang iglap ay nagawa ng selyuhan ng Six Tribulation Lords ang kanyang mga akupoint. Kasalukuyan ng nilamon ng dilim ang kalangitan, dinala ng Six Tribulation Lords sina Daryl at Jackie pabalik sa Saint Firepalay Sect. Samantala, sa Endless SKY Organization, nagdilim ng husto ang mukha ni Zhang Ju habang nakaupo sa main hall. Nasa 10 mga elite ng Endless SKY Organization ang tumayo sa kanyang harapan. Kasalukuyang natatakot ang mga ito sa kanilang mga buhay. Walang sinuman sa mga ito ang gumawa ng kahit na kaunting paghinga. Kapapadala lang ni Zhang Ju ang kanyang team para hanapin si Daryl. Pero maliit lang ang naging kanilang progress sa matapos ang ilang oras. Tuluyan nang nakatakas sa kanila si Daryl. At hindi lang iyon dahil nagawa rin nitong dukutin maging si Jackie. Ginalit nito ng husto si Zhang Ju. "Mga hayop, mga walang kwentang hayop." Walang awang sinabi ni Zhang Ju. Dito na niya hinampas ang kanyang ulo habang iniisip ang susunod niyang gagawin. "Buwisit, hindi ko nagawang hulihin si Daryl. Mukhang kinakailangan na naming gumawa ng aksyon laban sa pamilya Carter." Samantala, hindi alam ni Daryl kung gaano katagal na siyang walang malay. Naramdaman niya na parang nasa loob siya ng isang napakahabang panaginip. At noong magising ay agad niyang nakita ang kanyang sarili na nakahiya sa nagyelong lupa. Dito na niya nakita ang isang eleganteng palasyo sa kanyang harapan. Makikita sa gitna nito ang isang napakalaking fire fountain na naglalaman ng isang kulay purple-red na apoy. Isang matayog at nagninyebeng bundok ang makikitang nakatayo sa labas ng palasyo. "Buwisit, anong klase ng lugar ito?" Gusto sanang tumayo ni Daryl habang malalim na nag-iisip sa kanyang sarili, pero agad niyang nadiskubre ang pagkakatali ng kanyang katawan. Dito na siya tuluyang napaatras, itiningala niya ang kanyang uli bago gumawa ng isang mapait at malalim na paghinga. Dito na niya nakita ng isang tahimik at magandang imahe na nakaupo sa trono ng palasyo. Maayos namang nakatayo ang Six Tribulation Lords na humuli sa kanya sa magkabilang gilid nito habang ipinapakita ang sumasamba nilang mga mukha. Tumingin si Daryl sa babae at tuluyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Ito ay walang iba kundi si Lara Hanson, ang nakaraang sect master ng Incandescent Sect. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong wasakin ni Daryl ang Incandescent Sect. Dito na tumakas sina Laura at Mateo papunta sa Mist Loren. Hindi nagtagal ay nakita silang muli ni Daryl.
Dito na niya napatay si Mateo, habang mabilis namang nakataka si Laura sa mga sandaling yon. Itinayo ni Laura ang St. Far Palais sect ilang taon ang nakalilipas mula noong mawala siya sa paningin ng lahat. Nakita ni Daryl na kasing sexy, at kasing attractive pa rin nito ang Laura, na huli niyang nakita na nagkaroon ng kaunting aura ng maturity. Kasalukuyan na itong nasa kanyang 30s. Naging maganda ang kanyang katawan, habang nilalabas ang nangaakit niyang enerhiya. Ikinalat ni Laura ang isang attractive at charming na aura sa kanyang paligid. Napakaganda ng kanyang mukha. Napabuntong hininga si Daryl habang nakatingin kay Laura. Dito na siya ngumiti para sabihin, "Kumusta ka na, Secmaster Hanson? Huwag ka nang magmaang-maangan sa harapan ko." Tumayo si Laura at naglakad papaunta kay Daryl. Dito na niya sinampal si Daryl sa mukha. Slap! Hindi na niya hinintay pang mag-react si Daryl bago niya ito muling sampalin. "Hayop ka!" Sabi ng ni Laura habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. "Nagawa mong patayin ang kapatid ko sa Miss Lauren. Kaya ipaghihiganti ko ngayon ang aking kapatid sa pamamagitan ng iyong dugo." Buwisit! Agad na kumulo sa galit ang dugo ni Daryl nang ipaalala ni Laura ang insidenteng yon. "Ipaghiganti gamit ang aking dugo. Alam kong mas malawak ang pag-iisip mo kaysa sa iyong kapatid. Alam mong dapat lang na mangyari sa kanya ang bagay na yon." Noong una ay nagawang sirain ni Mateo ang mukha ni Lily. Nagawa rin nitong linlangin si Ambrose para pagawain kaming dalawa. Hindi na nakontrol pa ni Daryl ang kanyang emosyon nang maisip niya yon. Nanginig ang buong katawan ni Laura nang marinig niya iyon. "Wala akong pakialam sa pinagsasabi mo. Pinatay mo ang aking kapatid kaya dapat ka lang din mamatay." Nagpatuloy si Laura sa nanlalamig niyang pagsasalita. "Babae mo ang kasama mong nahuli namin kanina, tama? Kung ganoon ay pareho ko kayong ipadadala sa impyerno ngayong araw." Dito na nila binitbit paabante si Jackie. "Unahin niyong patayin ang isang ito," sigaw ni Laura. Naglakad paabante ang 6 Tribulation Lords, habang binubunot ang kanilang mga sandata. Lumapit sila para atakihin si Jackie. Dito na nanginig ang buong katawan ni Jackie. Agad niyang sinabi sa mga ito na, "Hindi niyo po naintindihan ang mga nangyari. Wala po akong kahit na anong relasyon kay Daryl. Sa totoo lang ay itinuturing ko siyang kalaban. Matagal ko nang gusto na pagpira-pirasuhin ang kanyang katawan." Tumitig si Jackie kay Daryl habang iniisip na mamamatay na lang siya, pero nagawa pa rin niya akong bigyan ng sakit sa ulo. "Kalaban." Ikinaway ni Laura ang kanyang kamay nang marinig niya iyon. Dito niya sinenyasan ang 6 Tribulation Lords na dalhin si Jackie sa kanyang tabi. "Daryl!" Naglakad ng dahan-dahan paabante si Laura habang nanlalamig na niloloko si Daryl. "Mukhang marami ka na ring naging mga kaaway. Kaya hindi na sapat para sa isang taong katulad mo na mamatay ng higit sa 1,000 beses." Habang nagsasalita, kinuha ni Laura ang Enchanted Beast pouch mula sa katawan ni Daryl. "Ano ang ginagawa mo?" Dito na naramdaman ni Daryl na mayroong hindi magandang mangyayari sa mga susunod na sandali. Isang naghahamong ngiti ang nagpakita sa mukha ni Laura. "Ano ang ginagawa ko? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Ang nahuling Rocky ng incandescent sex sa isang ipinagbabawal na lugar ay napunta noon sa iyong pangangalaga, kaya sigurado ako na nasa loob ito ng Enchanted Beast pouch na hawak ko. Hindi ko siyempre maaaring hayaan ang Rocky na iligtas ka, kaya kinakailangan ko muna itong aksyonan." Ikinaway ni Laura ang kanyang kamay at lumipad ang hawak nitong Enchanted Beast pouch, hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa nagliliyab na fountain hindi kalayuan sa kanilang mga kinatatayuan. Buwisit! Gusto sana siyang pigilan ni Daryl pero kasalukuyan pa ring nakatali ang buo niyang katawan, kaya wala na siyang nagawa pa na kahit ano tungkol dito. Roar! Dito na nagsimulang umapoy ang Enchanted Beast pouch. Agad na naramdaman ng nasa loob nitong si Rocky ang panganib, kaya mabilis itong sumigaw, habang sumusugod palabas ng nasusunog na pouch ni Daryl. "Paunahin na kita sa impyerno!" Inasahan na ni Laura ang paglabas ng Rocky. Sumigaw ito at lumipad sa gitna ng era habang hinahampas ang ulo ng Rocky. Kasalukuyan ng nasa Heaven Ascension level ang lakas ni Laura. Kahit na naging malakas si Rocky, mas inuna pa rin itong makalabas sa nagliliyab na fire fountain. Kaya hindi na nito nagawa pang iwasan ang pag-atake ni Laura. Bang!
Tumama ng malakas ang suntok ni Laura sa ulo ng Rocky. Napasigaw ito sa sobrang sakit bago tuluyang bumagsak sa fire fountain. At pagkatapos ay agad itong sumuka ng dugo at namatay sa kanyang kinaroroonan. Laura! Kulay pula na lang ang tanging nakikita ng mga mata ni Daryl. Nasaktan ng husto ang kanyang damdamin habang sumisigaw hanggang sa mapaos ang kanyang boses. Halos 10 taon na ring nakasama ni Daryl ang kanyang Rocky. Kaya hindi lang enchanted na halimaw ang naging turing dito ni Daryl, itinuring na niya itong pamilya. Naramdaman ni Daryl ang pagkabasag ng kanyang puso nang makita niya ang miserableng pagkamatay ng kanyang Rocky. Nang makita niya iyon, nanginig ng husto ang buong katawan ni Jackie, habang nababalot ng matinding takot ang kanyang puso. Masyadong walang awa ang tumatayong sect master ng St. Farpals sect. Ni hindi man lang ito napapikit noong patayin niya ang Rocky ni Daryl. Kaya siguradong mamamatay na ngayon si Daryl. Bahagyang ngumiti si Laura nang maramdaman niya ang galit ni Daryl. Nasaktan ka hindi ba? Naisip mo ba na mangyayari ang araw na ito noong patayin mo ang aking kapatid? Makinig kayong lahat. Dalhin niyo si Daryl sa Purgatory Secret Tunnel. Ang Purgatory Secret Tunnel. Nanginig ang puso ni Daryl nang marinig niya ang pangalang ito. Anong klase ng lugar iyon? Nang ibulong niya ito sa kanyang sarili, naglakad pa abante ang 6 Tribulation Lords para idiin ng husto si Daryl sa lupa. At pagkatapos nito ay binuksan nila ang isang lihim na batong pintuan sa isang tabi bago nila dalhin papasok dito si Daryl. Gustong magpumiglas ni Daryl sa mga sandaling iyon, pero hindi pa rin niya naigagalaw ang kanyang katawan. Kahit na ano pa ang kanyang gawin ay hindi pa rin siya makagalaw ng kahit na kaunti. Hindi nagtagal ay bumaba sila sa kahoy na hagdanan papasok sa kadiliman. Dinala ng mga ito si Daryl papasok sa isang lihim na tunnel. Napansin ni Daryl na matatagpuan ang secret tunnel sa ilalim ng palasyo. Parehong gawa sa bakal na may ilang metrong kapal ang magkabilang gilid ng tunnel na naglabas ng napakatinding init. Bang! Nang madala nila si Daryl sa loob, agad na tumalikod ang 6 Tribulation Lords at umalis. Dito na nila isinara ang lagusan papasok sa tunnel. Daryl! Narinig ni Daryl ang boses ni Laura sa kanyang itaas noong mga sandaling yon. Dito niya napansin ang isang maliit at bilog na butas sa itaas ng secret tunnel. Nagawa niyang makita sa kabilang dulo ng butas ang pinanggalingan niyang palasyo. Kinausap ni Laura si Daryl mula sa kabilang dulo ng butas na yon. Alam ko na mayroon kang white lily cold flame na iyong giyangamit para i-absorb ang kahit na anong mahiwalang apoy. Pero masyadong nagliliyab sa init ang magkabilang dulo ng tunnel na ito. Tingnan natin kung paano mo magagawang i-absorb ang apoy na yan nang walang kahit na anong mahiwagang apoy. Habang palayo ka ng palayo ay mas lapit ng palapit sa isa't isa ang magkabilang pader ng tunnel na gawa sa makapal na bakal. Kaya pwede kang mamatay sa init o mamatay nang nakaipit sa gitna ng tunnel na ito. Kaya tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran, Daryl. Ito na ang magiging katapusan mo. Buwisit! Mahinang napamura sa kanyang sarili si Daryl nang marinig niya iyon. Napansin niyang pasikip nga ng pasikip ang magkabilang gilid ng tunnel. Hindi lang iyon dahil painit din ng painit ang magkabilang dingding habang papasok siya ng papasok sa tunnel. Na-depress dito si Daryl, tama nga si Laura. May kakayahan ang kanyang white lily cold flame na i-absorb ang anumang mahiwagang apoy na magagawa nitong dampian, pero para lang ito sa mga apoy na direka nitong madidikitan, walang kakayahan ang white lily cold flame na tumagos sa mga barrier. At higit sa lahat, kahit na naging malakas si Daryl na maaari niyang magamit para protektahan ang kanyang sarili gamit ang naipon niyang internal energy, dadampi pa rin ang init sa kanyang laman at dugo. Siguradong maiipit siya sa gitna ng tunnel kung hindi siya maluluto ng buhay sa loob nito. Samantala, sa mansyon ng mga Carter sa World Universe. Kasalukuyang nagtitipon-tipon sina Susan, Yvette, Monica, Ambrose, Ira, at iba pa nilang mga kasama sa main hall ng mansyon. Malinaw na makikita ang kalungkutan at inis sa kanilang mga mukha na mas lalong nakapagpamiserable sa kanilang mga itsura. 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas. Hinanap nila si Daryl kung saan-saan at nagawa na rin nilang magpadala ng mga tauhan sa Chaotic Mountain Range. Pero walang kahit na sino sa mga ito ang bumalik ng may dalang balita tungkol sa kinaroroonan ni Daryl. Hi! Nahagyang napabuntong hininga si Susan sa mga sandaling ito.
At pagkatapos ay mahinhin itong sinabi na matagal ng panahon ang nakalilipas, pero wala pa rin tayong natatanggap na kahit anong balita tungkol sa kanya. Mayroon na kayang nangyari kay Daryl. Napuno ng pagkadismaya at pag-aalala ang magandang mukha ni Susan. Naging miserable rin ang mukha ni na Yvette, Monica at iba pa nilang mga kasama sa mga sandaling ito. Siguradong okay lang si Daryl. Walang kahit na ano ang nangyari sa kanya. Oo nga, nagawa niya ngang makalampas sa napakaraming pagsubok noon bago siya biglang mawala ngayon. Kasalukuyang nilalabas ng lahat ang laman ng kani-kanilang mga isipan na bumuo ng sarili nilang mga salita. Naniniwala pa rin ang mga ito na walang kahit na anong nangyari kay Daryl. Madam. Dito na naglakad ng mabilis ang isang maid papasok sa hall para sabihin kay Susan na, mayroon pong tao sa pinto, gusto raw po niya kayong makita. Kumunot ang noo ni Susan habang sumasagot ng, papasukin mo sila. Opo. Hindi nagtagal ay naglakad papasok ang isang tao sa hall ng dahan-dahan sa pangunguna ng maid na lumapit kay Susan. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay itim na robe at mukha ring puno ng kaalaman ang lalaking ito. Ito ay walang iba kundi si Zhang Ju. Zhang Ju? Nagulat ang lahat nang makita nila ito. 3 taon na ang nakalilipas mula noong mawala si Zhang Ju matapos magkasundo ang panig ng Nine Mainland at ang panig ng Raksasa. Hindi nila inasahang magpapakita itong muli ngayong araw. Zhang Ju? Mr. Zhang, ano ang dahilan ng biglaan mong pagpunta rito? Pagkatapos matigilan ng ilang mga segundo, nakabalik na rin sa realidad si Susan at ang kanyang mga kasama at agad na binati ito. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng magandang impresyon kay Zhang Ju. Tauhan ng lalaking ito ni Yang Jian at nagawa rin itong sakupin ang world universe na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Pero agad na nagbago ang tingin nila rito noong sumulong siya sa pagdepensa ng Nine Mainlands mula sa umaataking tribo ng Raksasa. Master. Naglakad si Era palapit sa kanya habang tinatawag ito sa kanyang titulo. Nasurpresa at natuwa si Ira habang sinasabi na, bakit po kayo umalis nang hindi nagpapaalam, Master? Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Zhang Ju habang nagpapaliwanag, hindi na naging banta ang Raksasa sa mga sandaling iyon aking disipulo. Kaya wala na akong dahilan pa para manatili sa Chaotic Mountain Range. Alam mo namang gusto ng iyong master na maging malaya, hindi ba? Malademonyong nagliwanag ang mga mata ni Zhang Ju habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay tumingin si Zhang Ju sa kanyang paligid hanggang sa tumama ang kanyang paningin kay Susan. Mayroon po akong magandang balita sa inyong lahat, Madam Carter. Mayroon po akong balita tungkol kay Daryl. Ano? Agad na umingay ang buong main hall nang marinig nila yon sa tindi ng pananabik na naramdaman ng lahat. Ano? Nasaan siya? Sinasabi ko na nga bang okay lang si Daryl? Sabihin mo na sa amin kung nasaan siya ngayon, Master Zhang. Hindi pa rin alam ng kahit na sino sa mga sandaling ito na bahagi ang bagay na yon ng panlulokong ginagawa ni Zhang Ju sa kanila. Hindi rin nila alam na si Zhang Ju ang nagtayo ng Yellow SKY Trading na kumalat sa buong Nine Mainland. Hindi lang iyon dahil tuluyan na rin itong nakontrol ang Endless SKY Organization. Mas malakas na ngayon ang kapangyarihan ni Zhang Ju kaysa sa kahit na anong sekta sa Nine Mainlands. Tumawa si Zhang Ju sa naging tanong sa kanya ng mga ito. 3 taon akong naglibot sa buong mundo. Nakita ko si Daryl noong mapadaan ako sa Chaotic Mountain Range kahapon. Kasalukuyan siyang naglalakad sa well-deserted secret region noong mga panahong iyon. Nakita ko rin na nasugatan siya ng husto ng dahil pag-atake ng mga halimaw doon. Dahil sa tindi ng kanyang mga sugat ay hindi ko na siya nagawa pang iligtas at gamutin kaya agad akong nagpunta rito para sabihin sa inyo kung ano ang nangyari. Nagmukhang bagsak ang mukha ni Zhang Ju nang sabihin niya iyon. Tama, nagsisinungaling lang sa mga sandaling ito si Zhang Ju. Ginawa niya ito para mapapunta ang pamilya Carter sa bitag na kanyang hinanda. At pagkatapos ay magagawa na rin niyang puwersahin si Daryl na magpakita at sundin ang kanyang mga utos sa sandaling mahuli niya ang mga ito. Kasalukuyang nasabik at nagalala sina Susan at ang kanyang mga kasama sa mga sandaling ito. Wala silang kaalam-alam na gawal-gawalang ni Zhang Ju ang mga bagay na ikinuwento nito tungkol ay Daryl. Nasaan na siya ngayon? Dalhin mo kami roon, dali. Dito na nagsimulang magsalita ang lahat habang napupuno ng desperasyon ang kanilang mga mata.
Dinala ko si Daryl sa isang ligtas na lugar. Halikayo, sumama kayong lahat sa akin. Hindi na tayo dapat na magpatumpik-tumpik pa, dahil habang tumatagal ay mas pasama ng pasama ang lagay ni Daryl. Ngiti ni Jiangju. Pagkatapos ng ilang minute, sinundan ni Susan, at ng kanyang mga kasama si Jiangju paalis ng mansyon, na pagmamayari ng mga Carter. Pagkalipas ng 2 oras, napatigil ang lahat para magpahinga nang makarating sila sa loob ng kakahiyang malapit sa border ng World Universe. Ngumiti naman ang nakatayo sa isang tabing si Jiangju nang makita niya iyon. Dito na nanlamig at naging mapanganib ang kanyang mga mata. Patagong kinuha ni Jiangju ang kanyang mga gamit habang umiihip ang hangin sa paligid. Tumayo siya sa direksyon ng hangin at naglagay ng kaunting pulbo sa ere. Hindi nagtagal ay nalanghap ito ng lahat ng kanyang mga kasama. Dito na nakaramdam ng hindi maganda ang pinakamalapit sa kanyang si Susan. Agad na nanginig ang buo nitong katawan. Ano ang nangyayari? Kasalukuyan nang namumutla ang magandang mukha ni Susan. Nagulat siya ng husto rito habang nagtataka sa kanyang isipan. Ang weird. Okay lang ako kanina kaya bakit biglang manghihina ang buo kong katawan habang paunti-unting nasiselyuhan ang aking internal energy. Hindi ko ito magamit. Isa itong senyales ng pagkalason. Sinubukang tumayo ni Susan habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon. Pero masyado nang nanghihina at namamaga ang kanyang mga binti, hindi na siya makagamit ng kahit na kaunting lakas para makagalaw. Dito na tumawa si Jiangju. Natuwa siya ng husto noong makita niya iyon. Dito na siya ngumiti at tumingin kay Susan habang sinasabi na, "Ano ang problema, Madam Carter?" Nagmukhang concern ang kanyang boses pero sa totoo lang ay nangaasar na lang ngayon si Jiangju. "Mr. Jiang, ako," kumunot ng husto ang magandang noo ni Susan. At pagkatapos ng ilang salita, ay agad na siyang pinatigil ni Jiangju sa pagsasalita. Dito na nagsimulang mangasar ni Jiangju. "Madam Carter, nararamdaman mo ba na nanghihina at namamaga ang buo mong katawan? At isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang pumipigil sa iyong sikmura, kaya hindi mo magamit ang iyong internal energy." "Ano?" Nanginig ang katawan ni Susan habang tinititigan niya ng husto si Jiangju. Dito na niya nagugulat na sinabing, "Ikaw? Paano mo ito nalaman?" Ngumiti naman si Jiangju at sumagot ng, "Alam ko siyempre ang nangyayari sa inyong katawan matapos kong pakawalan ang ecstasy elixir sa hangin." Tawa nito. "Ano?" Agad na nagbago ang itsura ng lahat noong marinig nila ang mga sinabi nito. Dito na nila galit na tinitigan si Jiangju. Masyado talagang ubod ng kasamaan si Jiangju. Nagawa niya tayong tambangan. Dito na tumayo si Era habang hindi makapaniwalang tumitingin kay Jiangju. Mahina nitong sinabi na, "Bakit niyo ginawa ang bagay na ito, Master?" Dito na nagbago ang itsura ni Yvette at ng kanyang mga kasama habang nanginginig ang buo nilang mga katawan. Mukhang hindi ko kaya gamitin ang internal energy ng aking katawan. Ako rin. Dito na nagsimulang manghina ng lahat habang hindi makagalaw na nakaupo sa sahig bago sila magpatuloy sa kanilang pagsasalita. Tumawa naman dito si Jiangju. Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Jiangju nang makita niya iyon. Ipinalakpak niya ang kanyang nanaging senyales para lumabas ang 100 mga nakaitim na lalaki. Ang mga ito ay walang iba kundi mga disipulo ng Endless SKY Organization. Sa loob ng isang iglap ay nagawang itali ng mga nakaitim na lalaki si Yvette at ang kanyang mga kasama. Hindi na rin nakataka si Susan sa kanilang kamalasan. Mahigpit na itinali ng mga disipulo ang kanyang mga kamay at paa. "Master, bakit?" Nanginig dito ng husto ang katawan ni Era. Hindi niya inasahan na magiging ganito kasama si Jiangju. Nanalamig namang tumawa si Jiangju habang sumasagot ng, "Wala akong choice kundi gawin yon, aking disipulo." "Wala kang choice." Tumitig si Dax kay Jiangju para sermonan ito. "Huwag ka nang magkunwari. Napakasama mo talagang tao. Pinatay ka na dapat noon ni Daryl. Masyadong masama ang taong ito, kaya hindi dapat tayo naniwala sa kanya." "Buwisit." Nagdilim ang itsura ni Jiangju nang marinig niya iyon. Dito na siya tumitig kay Dax habang sumasagot ng, "Ikaw ang dapat na maunang mamatay. Pinairal mo pa rin ang katigasan ng ulo mo maging sa mga kamay ko. Kaya ikaw ang una kong papatayin sa sandaling mahuli ko si Daryl."
Gusto nang patayin ni Jiang Ju si Dax sa mga sandaling ito. Itinuring ni Chester, Dax at Daryl na kapatid ang isa't isa at alam ng lahat na hindi rin biro ang lakas ng tatlong ito. Kaya mas kakaunti ang kanyang problema sa sandaling patayin niya ang tatlo. Pero kinontrol pa rin ni Jiang Ju ang kanyang sarili para mapapunta sa kanya si Daryl. Jiang Ju. Kinontrol ni Yvette ang kanyang galit habang nanlalamig na sinasabi kay Jiang Ju na, matagal ka nang kilala ng dahil sa iyong husay. Hindi ka ba nag-aalala na kamuhian ng lahat sa sandaling malaman nila ang tungkol sa ginawa mong taktika para mahuli kami ngayon? Auntie! Sigaw ng nasa tabi nilang si Ambrose. Huwag ka nang magsayang ng oras sa isang tusong kagaya nito. Hayop ka! Nagdilim ang mukha ni Jiang Ju nang marinig niya ng mga salitang iyon. Dito na nagsimulang kumulo ang kanyang dugo sa sobrang galit. Agad siyang umabante para itaas ang kanyang kamay at sampalin si Ambrose. Slap! Ginamit ni Jiang Ju ang buo niyang lakas sa sampal na iyon. Kasalukuyan ding nakaselyo ang internal energy ni Ambrose, kaya hindi na siya makakaiwas pa rito. Isang malakas at malinaw na tunog ang narinig ng lahat sa paligid bago mapasigaw at bumagsak si Ambrose sa lupa. Dito na nagsimulang dumugo ang gilid ng kanyang bibig. Sino ka sa tingin mo para sabihan ako ng ganyan, bata? Nanlalamig na sinabi ni Jiang Ju, huwag na huwag mong kalilimutan kung paano kita inalagaan noong nagsisilbi ka pa kay Yang Jian. Wow! Nagalit ng husto ang lahat nang makita nila yon. Masyadong walang awa si Jiang Ju. Agad itong gumawa ng aksyon noong makarinig ito ng isang bagay na hindi niya nagustuhan. Kahit na isa ng binata si Ambrose, isa pa rin itong bata sa paningin ng lahat. Halika! Dalhin mo rito si Ambrose para putulin ang magkabila niyang kamay. Napuno ng kasamaan ang mga mata ni Jiang Ju nang utusan niya ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa kanyang tabi. Anak ni Daryl si Ambrose kaya siguradong masasaktan ito sa sandaling putulan ko ng mga kamay ang anak niya. Siguradong magpapakita agad ito sa aking harapan. Habang nagsasalita, agad na pumalibot ang mga nakaitim na lalaki kay Ambrose. Tama na! Tama na! Dito ang sumigaw ang isang nanghihinang imahe bago umabante at tumayo sa harapan ni Ambrose. Nagpakita ng determinasyon ang pag-aalala ang maganda nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Heather. Tama. Sumama sa kanila si Heather matapos pumirma ng kasunduan ang Nine Mainlands at raksasa 3 taon na ang nakalilipas. At sa 3 taon na ito ay hindi nalayo si Heather sa tabi ni Ambrose. Naging malalim na ang relasyon ng dalawang ito sa isa't isa. Hindi nagdalawang isip si Heather na makipaglaban, isinugal niya ang kanyang buhay para mapigilan si Jiang Ju noong susubukan na nitong putulin ang mga kamay ni Ambrose. Ano? Tigilan dito si Jiang Ju. At pagkatapos ay agad siyang napatitig kay Heather. 3 taon na ang nakalilipas pero mas naging attractive at sexy ang katawan ni Heather ngayon kaysa noong huli silang magkita. Pagkatapos ng ilang segundo, nanalamig na sumagot si Jiang Ju nang, umalis ka sa harapan ko. Alam ni Jiang Ju na prinsesa ng Si Maki clan ang babaeng yon. At walang katulad ang posisyong hinahawakan ng isang ito. Pero hindi pa rin niya ito kinaawaan nang hawakan nito ang kanyang kamay. Iniling ni Heather ang kanyang ulo habang ipinapakita ang determinado niyang mukha at sinasabing, huwag na huwag mong sasaktan si Kuya Ambrose. Lalo na ang nandito ako. Heather. Sigaw ng nag-aalalang si Ambrose, huwag mo na akong alalahanin. Gusto kong maikita kung may lakas ba talaga ng loob ang isang ito para putulin ang magkabila kong kamay. Malakas namang iniling ni Heather ang kanyang ulo nang marinig niya ito. Palagi mo na lang akong pinoprotektahan, Kuya Ambrose, kaya oras na para ako naman ang magprotekta sa iyo. Dito na tumitig si Heather kay Jiang Ju. Napakasama mo talagang tao. 3 taon na ang nakalilipas mula noong pakawalan ka ng nagmamagandang loob na si Sec Master Darby. Pero hindi mo lang nagawang magpasalamat dito dahil nagawa mo rin siyang pagtaksilan matapos mong saktan ang kanyang pamilya. Isa kang talunan kaya sigurado ako na magiging miserable ang iyong kamatayan. Slap! Nagalit dito ng husto si Jiang Ju, agad niyang sinampal ang mukha ni Heather bago pa man siya matapos sa pagsasalita. Hayop ka, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Kilala mo ba talaga kung sino ako? Sino ka para magkomento ng tungkol sa akin? Gusto mo na bang mamatay? Nanlalamig na sinabi ni Jiang Ju.
Dito na niya itinaas ang anyang kamay para sampalin si Heather ng 8 beses na lumakas ng lumakas sa bawat sampal na kanyang ibinibigay. Slap! 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 Malinaw na narinig ng lahat ang malulutong na sampal ni Xiangju kay Heather. Masyadong mahina at maselan si Heather, kaya paano niya ito magagawang tiisin? Tumulo ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig habang malapit nang tumiklop ang kanyang mga tuhod. Pero nagpatuloy pa rin ito sa pagsigaw ng, "Napakasama mong demonyo ka. Magiging miserable ang pagkamatay mo. Sinisiguro ko sa iyo na hindi mo ito magugustuhan. Napakasama talaga ng lalaking ito." Nagawa na niyang lokohin ang lahat pero gusto pa rin nitong putulin ang mga kamay ni Ambrose. Walang nang kahit na sino sa mundo ang masasama pa sa isang ito. Nagpatuloy sa pagliyab ang galit ni Xiangju nang marinig niya iyon. Isa siyang uri ng tao na nakilala ng ilang libong taon. Siya ang leader ng Yellow Turban Rebellion na sumakop sa mundo. Kaya paano siya magagawang sermunan ng isang batang babae na kagaya nito? Lumakas ng lumakas ang mga sampal na ginawa ni Xiangju sa tindi ng kanyang galit. Heather, isa ka nang nakakatanda sa lipunan, Xiangju, pero nagawa mo pa ring apihin ang isang walang kalaban-laban na batang babae. Lalaki ka ba? Buwisit, lumapit ka sa akin kung kaya mo akong pabagsakin. Nagalit ng husto sina Dax, Yvette Ambrose at kanyang mga kasama nang makita nila ito. Hindi sila tumigil sa kasisigaw kay Xiangju, na kasalukuyan ding sinisigawan ni Ambrose. Namula ang kanyang mga mata na parabang malapit na itong sumabog. Isang maalaga at mabait na babae si Heather, pero nagawa pa rin siyang itorture ng ganito ni Xiangju. Naramdaman niya na parabang nabasag ang kanyang puso nang makita niya iyon. Tumawa naman dito si Xiangju. Malademonyo itong ngumiti nang marinig niya kung paano siya sigawan ni Ambrose at ng mga kasama nito. Ilang sampal lang naman ang ginawa ko, hindi niyo na magawang pigilan ang inyong mga sarili. Hindi ko lang siya sasaktan dahil kukunin ko rin pati ang buhay niya. Dito na tumingin si Xiangju kay Ambrose. Gusto mo ang prinsesa ng Maki clan, hindi ba, bata? Kaya ipaparanas ko sa iyo ngayong araw ang pagkawala ng isa sa mga mahal mo sa buhay. Dito na sumabog ang internal energy ni Xiangju habang sinusuntok ang dibdib ni Heather. Agad na nagbago ang itsura ni Dax, Yvette, at ng iba pa nitong mga kasama nang makita nila ang binabalak ni Xiangju. Naramdaman ng mga ito na malapit nang sumabog ang kanilang mga puso. Magkita na lang tayo sa susunod nating mga buhay, Kuya Ambrose. Nagpatuloy sa kanyang pagiyak si Heather, habang walang tigil siyang inaatake ni Xiangju, napapikit na lang ang walang magawang si Heather sa mga sandaling ito. Dito na napuno ng dugo ang mga mata ni Ambrose, habang nagpupumiglas sa abot ng kanyang makakaya pero hindi pa rin ito nagamit ang kanyang internal energy, kaya wala pa rin siyang magawa na kahit ano sa mga sandaling ito. Master! Isang desperadong sigaw ang kanilang narinig sa importanteng sandali na ito. Dito na nagmakaawa ang isang napakagandang mukha kay Xiangju. Ito ay walang iba kundi si Era. Napakunot ang noo ni Xiangju nang makita niya si Era habang buong puwersa na pinipigilan ang kanyang pagsuntok. Bang! Itinikop ng nakatayong si Era ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa harapan ni Xiangju. Dito na siya nagsimulang magmakaawa. Nagmamakaawa po ako sa inyo, patawarin niyo na po si Heather. Ikonsidera mo na lang po ang relasyon natin bilang magmaster, nagmamakaawa po ako sa inyo, patawarin niyo na po siya. Maluluha na si Era nang sabihin niya ang mga bagay na yon. Mahal na mahal ni Heather at ni Kuya ang isa't isa, kaya paano ko magagawang hayaan na mamatay si Heather? Siguradong masasaktan ng husto si Kuya sa sandaling mangyari ito. Ating master alagad na relasyon. Mukhang nakangiti si Xiangju pero hindi. Tiningnan nito si Era at tumango. Sige, pwede akong sumang-ayon sa'yo. Salamat, Master. Natuwa si Era at magpapatuloy pa sana ito. Pero inantala siya ni Xiangju nang magsasalita pa sana siya. Huwag ka munang maging masaya. Maaari kong hayaang mabuhay si Heather, pwede ko ring pansamantalang bigyan ng pahinga ang kapatid mo. Nanginig ang gilid ng labi ni Xiangju, may hindi magandang ngiti sa mukha nito nang magsalita. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Ano? Nanginig ang katawan at puso ni Era. Masama at malupit si Master. Paniguradong hindi maganda ang anumang nasa isip niya. Huwag kang pumayag sa kanya, kapatid.
Sigaw ni Ambrose. Masyadong nakakamuhi ang taong iyan. Hindi yon magiging maganda. Mas pipiliin ko na lang mamatay kaysa hayaang siyang makuha ang anumang nais niya. Namula at nag-alangan si Era sa kanyang narinig. Masyadong tinamad si Zhang Ju ipagpatuloy ang sasabihin. Simple lang. Mananatili ka sa pamilya Carter at maghahanap ng paraan para maipadala ang mga balita sa iyong ama. Sabihin mong hanapin niya ako. Nagulat si Era. Iparating ang balita kay ama. Gusto lamang niya si Papa. Wow! Matindi ang kaba ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mukhang gustong akitin ni Zhang Ju si Daryl para mapakita ito. Nagualt si Yvette at ang lahat, natuwa ang mga ito nang maisip nila ang sinabi ng lalaki, mukhang may mga ablita tungkol kay Daryl. Sige! Muling naibalik ang pag-iisip ni Era. Tumango ito habang nakatingin kay Zhang Ju. Sang-ayon ako sa iyong kondisyon. Alam ni Era na gustong atakihin ni Zhang Ju ang kanyang ama pero wala siyang ibang magagawa. Kapag hindi siya pumayag sa gusto nito, ay ihahak ng lalaki ang mga kontrol ng kanyang kapatid at papatayin si Heather. Bahagyang natawa si Zhang Ju. Nakita ang ngiti sa mukha ni Zhang Ju nang sumang-ayon ang babae. Labis itong natuwa habang nagsasalita. Magaling! Isa ka nga namang mabuting alagad ko. Kinuway ni Zhang Ju ang kanyang kamay. Ilayo niyo siya. Dinala palayo ng mga nakaitim na lalaki si Yvette at ang iba pa. Master. Pagkaalis ng mga ito ay mabilis na lumapit ang ilang kalalakihang may dala ng malaking stone chest. Magalang na nagsalita ang pinuno. Nakita namin ito. Naghagilap ang mga alagad sa lugar ng lokohin ni Zhang Ju sina Susan, Yvette, at ang iba pa para umalis sa Carter Mansion. Ang layunin ay ang mahanap ang iniwang treasure chest ni Emperor Xuanyuan. Matalinong tao si Zhang Ju. Alam niya na kahit mayroon siyang kontrol sa Endless SKY organization, ay mahihirapan pa rin siyang sakupin ang Nine Mainland. Kayang ikulong ng treasure box ni Emperor Xuanyuan ang Raksasa Tribe. Kapag nagkaroon na siya ng kontrol sa Raksasa Tribe ay magkakaroon na siya ng kapangyarihan at abilidad para sakupin ang Nine Mainland. Nang dumaan ang Raksasa Tribe sa Chaotic Mountain Range, ay halos hindi nagawang dumepensa ng Nine Mainland laban sa mga ito kahit na nagsanib puwersa na sila. Bahagyang natawa si Zhang Ju. Mabilis siyang naglakad palapit para tingnan ang stone chest. Natuwa ito. Tama yan, tama yan. Hawak ni Zhang Ju ang treasure chest. Kailangan na lamang niyang mahanap ang mga susi para mabuksan ito. Siyempre, alam nitong ang Dragon Ball ang susi sa pagbukas ng treasure chest. 3 taon na ang nakalipas nang makuha ni Daryl ang Dragon Ball sa hindi inaasahang pagkakataon, inatak niya si Donogfu nang pumasok sila sa well-deserted secret region. Pagtapos ay pareho silang nawala ng parang bula. 3 taon nang nawawala si Daryl at hindi pa ito bumabalik. Paniguradong nasa kanya ang Dragon Ball. Samantala, sa main hall ng St. Fire Palace sa Purgatory Secret Tunnel. Crack, crack. Nang unti-unting sumara ang mga dingding sa magkabilang banda, ay kulang-kulang 1 metro ang uwang sa gitna ng lagusan. Kinabahan si Daryl habang matindi itong pinagpapawisan. Hype, kapag nagpatuloy ito ay mamamatay ako. Anong dapat kong gawin? Ring, ring, ring. Nang sandaling iyon ay narinig niya ang pagyanig mula sa matatag na saghi. Hindi ito ganoon kalakas pero naririnig niya ito. Hype, anong nangyayari? Nagulat si Daryl. Mabilis siyang yumuko. Nalipat sa sahig ang kanyang tingin kung saan napansin niya ang isang butas na may kalahating metro ang diameter at nakalagay ito sa bato. Sumunod ay lumabas mula rito ang maliit na anyo. Nasa 40 ang edad ng lalaki, nakabihis ito ng hapit na leather at mukha itong daga, may matulis na bibig at malapad na pisngi. Iyon ay si Tuxingsun. Ilang beses silang nagkita sa North Moana Continent. Hype, siya yon. Nagulat siya nang makita niya ang lalaki. TSK, 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 pinagpagan ni Tuxingsun ang lupa sa kanyang katawan at dinura nito ang duming nasa bibig niya, bumulong ito sa sarili. Napakatahimik na lugar, kailangan nito ng mas maraming enerhiya para lang makahukay ng bukas. Nakita niya si Daryl habang nagsasalita. Nagulat si Tuxingsun at halos tumalon ito mula sa ilalim. Bakit ikaw?
Tiningnan niyang maigi si Daryl. Nagulat siya. Nang dumating sina Daryl at Chang'e, ay kinulong sila ni Yang Jian sa kulungan ng palasyo sa North Mona Continent. Malinaw na naaalala ni Tuxingsun ang sitwasyon. Siyempre, ay hindi ibang tao si Daryl para sa kanya. Kamusta ka, Senyor Tuxingsun? Ngumiti at binigyang bati ito ni Daryl. Nakaramdam ng ginhawa si Daryl nang sabihin niya iyon. Hi P, akala ko ay hindi na ako makakataka sa trahedyang ito. Sinong mag-aakalang makakasalubong ko si Tuxingsun? Sasagot na sana si Tuxingsun nang mapansin niya ang mga dingding. SHT, ito ang daan papuntang kamatayan. Sumama ka sa akin kaagad. Tumalikod ang kakali at gumapang sa butas ng sahig. Hindi nagdalawang isip si Daryl, kaagad niyang sinundan ang lalaki. Senyor Tuxingsun. Nagtanong si Daryl nang pumasok sila sa butas. Bakit ka nandito, Senyor? Naalala nitong alagad ni Chang'e si Tuxingsun. Matapat ito sa babae. Dapat ay nasa North Mona Continent ang lalaki. Bakit siya nagpakita sa St. Far Palace? Awkward nang umiti si Tuxingsun. Hindi mo ba'y narinig? Pagtapos ng digmaan laban sa raksasa tribe ay gustong mag-cultivate ng Taoism ni Master Chang'e at isuko ang pagbantay sa North Mona. Hindi na niya kailangan ng proteksyon ko. Isa na akong malayang kaluluwa ngayon. Narinig kong maraming tao ang lalakbay sa well-deserted secret region. Napapaisip ako kaya nagpunta ako para makisaya. Bahagya itong tumawa. Narinig kong mayroong kayamanan na tinawag na Firebread ang St. Far Palace sect noong napadaan ako. Narito ako para bigyang tingin ang tungkol doon. Sa hindi inaasahan, ay nakasalubong kita. Kaya pala. Tumango si Daryl nang maintindihan nito ang sitwasyon. Sa parehong sandali ay namangha ito. Talagang isang kakaibang mandirigma si Tuxingsun, matagal itong naging kilala sa komunidad. Makapangyarihan ang matapang ang lalaki. Mayroon itong lakas ng loob para mag-isang puntahan ang Fire Saint Palace sect. Patuloy itong sinundan ni Daryl habang nag-uusap ang dalawa. Kitang-kita nita ang lakas na mayroon si Tuxingsun. Nakakabit sa maraming lagusan ang isang simpleng butas sa sahig. Kapatid! Lumingon si Tuxingsun para magsalita nang narating nila ang isang fork, hindi ko nagawang makita ang Firebread matapos ang maraming effort. Aalis na ako. Mananatili ka ba o sasama sa akin? Hindi ito mapakali nang sabihin siya iyon. Halos isang gabi itong nanatili para lang mahagilap ang St. Far Palace sect pero hindi man lang niya nakita ang anino ng Firebread. Labis itong nabigo. Sigh! Huminga ng malalim si Daryl. Pinag-isipan niya ito at saka siya nagsalita. Maaari na po kayong mauna, Senyor, may mga ayusin pa ako. Hi P, nagawa kong lagpasan ang trahedyang ito. Hindi ako maaaring umalis ng ganon-ganon na lang. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Daryl nang maalala niya kung paano pinatay ni Laura ang kanyang enchanted beast na si Rocky. Tumango si Tuxingsun. Binahagi niya ang roadmap ng lagusan kay Daryl bago tuluyang umalis. Sinundan ni Daryl ang lagusan habang dahan-dahang naglalakad. Mukhang konektado ang lagusang ginawa ni Tuxingsun pero komplikado ito. Ngunit hindi ito isang problema para kay Daryl. May kakayahan siya sa mga pormasyon na labis na mas mahihirap. Di nagtagal ay nakarating siya sa dulo ng isa sa mga lagusan. Tiningnan ni Daryl ang posisyon at sigurado siyang iyon ang ipinagbabawal na lugar ng St. Far Palace. Iyon din ang silid pahingahan ni Laura. Mabilis siyang gumapang papasok. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.